Yan ang mga komunista. Ay, magandang gabi po. 9:30. Meron lang akong ipapalabas. Ang aking punto de vista lang itong aking ilalabas sa ngayon. Ano mangyari sa bayan natin? Ay si Benji Tulali na lang, baka uwi ito ng Amerika. Kasi nga, paano mo madadali yung kawatan na ugat? Hiwa-hiwalay natin kawatan. Kawatan na kontraktor, may kawatan ng mga taga-trabaho sa gobyerno, yung mga DPWH na opisyal, at saka NIA. Marami pang iba sa kada opisina. So, ang first kind of kawatan, yung mga kontraktor. So, kahit anong programa. Pangalawang kawatan, yung kawatan na sa loob ng opisina. Ang pangatlong katawan, kawatan, yung pinakamatindi. Alam mo sino yan? Yun yung mga politiko, mga congressmen. Meron din sa mga senador, pero mas marami ng dihamak sa mga congressmen. So yun ang tatlong uri ng kawatan. At ang mahirap pa, ang mastermind nila yung number 1 na politiko sa panahon. Sino sa panahon ngayon, number 1 politiko? Si Bongbong Marcos. So si Bongbong Marcos po, hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang alam. Ang dami-daming ebidensya. Number 1 na ebidensya, siya ang pumipirma bago ilabas ang pera. Ilabas niya ba ang pera kung ang papuntahan nun yayariin lang ang mga pundo? Ang pag-umpisa pa lang sa paggawa po ng mga proyekto ay nagsimula yan sa budget na tinatawag na National Expenditure Program. Ikwento ko na lang muna yung proseso. Ang proseso magsimula dyan. So ililista nila. Ang tagalista niyan ay yung sa Department of Budget and Management. Pero bago niya ilista ng final, kukunin niya muna ang listahan sa mga departamento kung anong gusto na proyekto kada departamento. Sa lahat ng departamento, pinakapaborito ng lahat ng congressman ay ang DPWH. Bakit ano sa DPWH? Andiyan ang mga construction. At bakit naman ako, graduate ng civil engineering course, lisensyado ng civil engineer. Ang alam ko dyan, kung bakit ganun paborito nila, kasi pwede nila madaya, hindi mo na mahalata pag natuyo na po ang konkreto. Hindi mo alam kung ilang bag ng simento ang nakalagay dyan. Gawin natin batch by batch ang pagtimpla. Sa kada batch ng pagkonkreto ang gawin mo. At imagine natin yung pampang ng ilog ang gagawin mo ng lagyan mo ng simento sa gilid ng pampang. Ilang ilang bag kayo ng simento ang magagamit? Depende sa aming kwintasyon sa estimates. Sabihin na lang, dapat 10,000 bags ang nagagamit sa isang proyekto. Sa proyekto na yan, ang haba niyan ay 100 meters ang haba diyan sa ilog. So magkaharap ang ilog, so dalawang 100 meters yan. Tapos ang sistema pa namin yan, pag gumawa kami ng proyekto, sabihin natin para madali. Bilangin mo ang haba, sukatin mo yung haba ng ilog, 1 kilometro. Tapos i-convert mo in terms of hundreds of meters. Magkabila ang pampang. So, gagawa kami ng station number 1. Unahin namin station number 1 kung saan kami nagsimula. Kung sa bunganga kami ng ilog nagsimula, ibig sabihin pag bunganga ng ilog, nasa tabi po ng dagat. Wala pong bunganga na wala sa tabi ng dagat. So, kung sa tabi ng dagat ang bunganga, bibilang kami 100 meters. So, from 0 kilometer to 100 meters. Yan ang first project. Second project, from 100 meters to 200 meters. Magkaharap yun. So, dalawa. Ang magkakaiba, left or right. Tapos from 200 meters to 300 meters, ganun po yun hanggang sa dugtong ng dugtong. Magkabilaan. Para maintindihan naman ng mga ordinaryong tao kung anong mga proyekto pinag-uusapan.
para pa specific na walang dayaan, ginagamit po yun ang tinatawag na grid coordinates. Ano ba yung grid coordinates? Para maintindihan nyo, actually, napaka-high-tech yan para sa ordinaryong nakikinig. Ang grid coordinates po, para lang yan kung ano, nag-aaral kayo sa algebra, yung x and y coordinates. Ganun lang po yan. Ang y, yung pataas, vertical kung tawagin. Ang x, yung pahalang. So ngayon, dito, ang y, tawagin natin ngayon na degrees, galing sa ang y yung guhit, galing sa North Pole papunta sa South Pole kasi bilog ang mundo. Yan, pa. Ngayon, kung ang 0 degrees natin, nag-usap ang lahat ng mga bansa sa mundo. Saan tayo magsimula ng 0? So napag-usapan, doon sila magsimula sa bansa, sa lugar pala na gustong-gusto na naglalaway si Trump. Ano yun? Greenland. Gusto ni Trump agawin ang Greenland. At ibibigay dadalhin sa US territory. Yung Greenland po, ang naghahawak ngayon yan ay Dutch government. So kung pag ginagawa ni Trump ang Greenland, yung ginagawa niyan, 0 degrees yan. Yan tinatawag na Greater Meridian Time. So, 0. Ang mundo, pag ikutin mo mundo, dadaan ka sa equator, 360 degrees. From 0 to 1 degree. 1 degree to 2 degrees. 3 degrees to 3-4 degrees. Ganon po yan ikutan. Ngayon, sabihin natin ang araw nag-umpisa sa 0. Sa kasabay na panahon, sa iba madilim, sa likod nun madilim. Kaya gabi, sa kabila araw. Ganon po yun. So, ngayon, iyan yung ang pagtakbo ng posisyon mo mula sa 0 meridian, iguguhit mo sa x-axis. Magiging 1x, 2x, 3x, 4x, hanggang sa 360x. Kasi 360 degrees. Nag-agree ang lahat ng bansa noong araw na gagawin ng sexagesimal system. Ano sexa? In terms of 6. Kaya nag-666. Ang degree sa total, 360. Tapos, ang isang minuto, 60 minutes. Ang isang minute ay 60 seconds. Kaya huwag kayo mag-alala sa maniwala sa kwento na 666. Nanggaling na 666 sa decimal system. So ngayon, pag magaling sa meridian 0, anong Philippines? Ang Philippines po ay napunta po sa 120 degrees. Pag inikot mo mundo. Yan, ngayon, 120 degrees. Ilagay ngayon. Saan yung tulay ni Remulla din sa Cavite? Kung sukatin mo po, galing Greenland, ay 120 degrees. O yan, lagay 120 degrees. Paano mo makita? Sukatin mo mula sa kwan, mula naman sa ang angle mula sa equator. Ang equator po, yan ang guhit sa gitna ng Earth. Napahalang. So, mula sa equator, ang Philippines, ang gitna ng Philippines ay 15 degrees. 15 degrees. So, halimbawa, Cavite, nasa sentro. Ang tulay na project ni Remulla ay 120 degrees from the meridian o from Greenland. Guguhit ka 120 degrees. Tapos, from equator naman, 15 degrees. So, hindi na magkaibang positioning yan dyan. Kaya, ginagamit yan namin ng mga engineers para hindi ka makakadaya kung saan ba talaga project kasi magtatanungan eh. Sabihin ko halimbawa, ako, engineer ako, nakikita ko, ang proyekto po ni Remulla ay makikita po sa point na 120 degrees from meridian, tsaka 15 degrees from the equator. So magtagpo. Kung saan sila nagtagpo, yan yung proyekto. Tapos kung wala ka makitang tulay, ghost project. Ganun po yan. Naintindihan niyo na kung bakit malalaman namin kung ghost project o hindi. Tapos, ang kinikwento ko kayo na pahaba yung ilog, pampang tsaka pangpang, titingnan ko ngayon, magsimula ako sa 120 degrees at saka 15 degrees from the equator, titingnan ko kung may tulay, ako may pampang na simentado from 0 to 100.
Pag wala kumikita, ghost project. O, naintindihan nyo na ngayon paano malalaman ang ghost project? Yan ang isa sa pinaka-problema, ginagamit po nila ng technical. So, ginagamit ng technical ni Remulla, ang inisip kasi ni Remulla, mga bobo na mga Pilipino eh. So, bakit? Ang objective niya, ang mga kakamping politiko na hindi nakapagpatayo ng proyekto, guguluhin nila yung grid coordinates na tinatawag ko, sinasabi ko kanina. Mag-away-away pa, pero mo mathematics na lang yan, pag-awayan pa. Ang 1 plus 1 laging equals 2. Hindi magiging 3. Ganun po yun ang objective ni Remulla dyan. Kasi bakit? Gusto niya protektahan si BBM, yung nag-appoint sa kanya. At tandaan ninyo, yung sinasabi ko na lahat ng kasalanan dito sa flood control nagsimula lahat kay BBM. Sinasabi ko, siya nagpanukala ng mga budget na yan eh. Paaprobahan niya sa Kongreso, hinalukay ng congressman at sa Senado kasi gusto na may sarili din silang project. Pero may final na produkto, yung pinalabas na sa Bicameral Conference Committee na siyang nagmi-meeting ang mga representante ng House of Representatives at saka representante ng Senado, nagkikita sila doon. Nag-agree sila kung alin ang final na mga proyekto. Yan. Doon nga, nagpasingit kasi alam naman ni BBM na ang lahat ng gusto na proyekto nilagay sa umpisa na panukala ay hindi siya kasigurado na maipapasok lahat. At dahil hindi siya sigurado, ang ginawa niya noong 2025 na budget ay inantay niya na mag-bicameral at tinawagan ngayon si Saldico. Oy, yung 100 billion ko pasok mo. Pinasok. Si Sandro ko napasok din 50.9 billion. Total yan from 2023 hanggang 2025. Pero kay Bong Marcos, 2025 budget ng 100 billion. At tinanggi pa nila. Paano nila tinanggi? Napakasimple lang ang tanggi nila pero hindi lumusot. Matalino. Kagaya sa akin, matalino ako. Pinapasok mo 100 billion sa ang unang rason nila, kung gusto niya talaga magpapasok, bakit? Pwede naman ipasok sa umpisa sa panukala sa tinatawag ng National Expenditure Program. Naklik mo. Pag nilagay mo dyan, pwede tanggalin ng congressman dyan. Kaya para makasiguro ka, doon ka kay Saldico tumawag kasi siya yung chief ng Appropriations Committee sa House of Representatives. Sisingit niya lahat doon. Tapos, siyempre, magdi-disapprove ang kukontra ngayon ng si Senate President. At saka yung katumbas niya na opisyal na si Grace Poe sa Finance Committee Chairman. Anong gagawin? Sabihin lang sa Saldico, hindi, pagbigyan naman namin kayo, mamili kayo ng inyong proyekto, basta sa amin ipasok lang kay Presidente. Kaya nakapamili din si Jesus Escudero. Yung ipinasok niya para sa kay Lawrence Lobiano na contractor doon sa Cinterways. Kaya 8 billion din ay pasok ni Jesus Escudero. Kumita rin pati kapatid. Pinangalanan niya sa kapatid niyang congresswoman. Para hindi halata. Pareho kay style ni BBM para hindi halata. So ngayon, ang nangyari, si Grace po meron din. Kumita rin. So ito na ngayon. Nung naipasok na, ang kasunod na rason na hindi nakalusot yung kanilang sinasabi na pwede naman ipasok sa NEP. Alam mo sino bang mga bobo ng salita niyan? Si Heidi Mendoza. To think, co-op auditor pa siya. Ay, isa pa si Ma'am Shelo Magno. Ma'am Shelo Magno, ano ba kayo? Akala ko ba budget expert ka? Ngayon, alam niyo na halukayin ng congressman niya, mawawala rin niya kung doon niya ba ipasok sa NEP. Ngayon, nung hindi lumusot yung argumento na yan, nagpalusot naman sila, paano mangyari yan? Sabi ni Auntie Claire Castro. Paano mangyari yan? Hindi pwede bang magiging totoo yan, 100 billion? Bakit? Sabi niya. Nagbeto pa nga nag-disapprove pa nga si Marcos ng 194 billion. Tingnan natin. Kung titingnan mo, ang 100 billion pinasok. Para makapasok na siguradong 100 billion, tinanggal ang iba. Yun ang binito. Yun ang dinisapprove. Dinisapprove ang 26 billion mula sa DPWH para maipasok yung 100 billion ni Bongbong Marcos. Kasi bawal po magtaas ng budget. Kung diniklar mo hanggang 6.3 trillion lang, hindi mo pwede taasan. Kaya
kailangan tanggalin ng iba para may ipasok mo gusto mo. At marami pa yung tinanggal. At ang iba pang dinisapprove ni Bongbong na tinatog ni Veneto ay yung unprogrammed appropriations. Ano? Pag tinanggal mong unprogrammed appropriations, walang pondo. So, effectively, ang Veneto niya ay 26 billion lang. So, nawala na naman sila. Pagkatapos, mga isang linggo, nagsalita na naman ito si Lacson. Taga Cavite rin. Sabay-sabay mga taga Caviteño Hari ngayon sa sa gobyerno ni Marcos, mga Caviteño Nagsalita si Lacson, ay totoo yung 100 billion. Kaya nga lang, ang nabito 1 billion lang. Tapos, hindi naman proyekto ni Bongbong yun Sabi namin ni Lacson. Binalabas niya na pasingit yon, napapalusot si Executive Secretary Lucas Bersamin at saka yung paapo niya na Yusek Bersamin at sinama pa si Amina Pangandaman. Ano nangyari? Di tinanggal ni Bongbong si A.S. Bersamin. Sabi naman ni A.S. Bersamin, hindi po ako nag-resign. Tinanggal ako. Pero may tumawag sa akin na si Mr. E.R. na negosyante na pribadong tao na huwag na akong kumontra. Kaya hindi na ako kumontra. Sino yung E.R.? Si Enrique Rason pala. Yan ang rason ni Enrique Rason. Si Enrique Rason, nakikialam, balik ang nangyari ngayon, ang presidente, si Lisa at saka si Rason, hindi si BBM. So, kaya ngayon, ito, buti tayo may isang Caviteño na magaling. Si Kiko Barsaga. In-expose ni Kiko Barsaga si Rason na siya pala nangungurap. Nagbibigay ng mga at kung tawagin na lang natin para hindi masama, ayuda. Binibigyan niya ng ayuda mga congressmen para iboto si Romualdez na magiging speaker. O ngayon, kinasuhan naman ni Rason kaya napahiya siya. Biro mo walang ibang sa danang buhay ni Rason, walang hindi nagkaso yan. For the first time in his life, kumaso siya ng libel laban kay Kiko Barsaga pa. Ibig sabihin, ang tao po na nagreklamo, pag ako tinang mo, totoo po yan ang kwento kaya nagreklamo. Kaya totoo yan. Ngayon ang problema ni Rason, paano niya mapapatunayan na nagkasala ng libel si Kiko Barsaga at makukulong? Imposible po. The impossible dream yun. Bakit po? Pumasok sa patibong ni Kiko Barsaga. Matalino talagang batang ito kahit hindi nakatapos ng kolehiyo. Pareha lang sila ni Libiste, hindi nakatapos ng kolehiyo. Pero bakit magagaling? Kasi ano yun? Angking talino yun. Hindi yung talino na nakuha sa eskwelahan. Anong nga mangyari? Bakit ko nasasabi matatalo lamang ang libel case ni Enrique Rason? Hoy, makinig ka, Attorney Jesus Francis. Palsos inuunos ka lagi. Makinig ka rin, Attorney Barry, Ibarra. Sino ba yung spokesman dati nila yun Si Dino De Leon. Akala nyo galing-galing kayong abogado kasi graduate kayo ng UP College of Law. Pinapahiya nyo lang UP College of Law Ang dami pa namang top notcher ngayon sa UP College of Law, pati UST. Ang problema ng mga top notchers kayo, huwag kayo magmayabang na magaling kayo. Bakit? Naswerte lang kayo ang tanong na napag-aralan nyo. Pero kung hindi nyo napag-aralan ang tanong, hindi nyo masasagot. Kaya it is not correct to say na kayo pinakamagaling dahil nag-top kayo. O di kaya baka nakakuha pa kayo ng leakage. Di ba? Kaya ang tunay na sukatan sa pagiging magaling na abogado, yung sa pag-actual practice mo na, ilang kaso na ipanalo mo, ilang kaso na itatalo mo. Kayong mga bagong graduates, bagong pasa ng huwag kayong magmayabang. Kayong hindi nag-top, huwag kayong mag-alala. Talunin nyo sa kaso sa korte, yung mga nag-top na yan. Dito na, patungo na tayo ngayon. Ang tanong natin to, ang proposition natin, bakit hindi sinama sa state witness si Diskaya? Di ba si Diskaya sa lahat ng kontraktor, silang unang nagbanggit na may mga politiko? Kung sino binibigyan nila ng pera? Hindi sinama. Anong ibig sabihin nun? May pinoprotektahan ang Department of Justice na mga tauhan naman ni Boying Rimulya. So sino kaya pinoprotektahan?
Number one, pinoprotektahan dyan, si Romualdez. Bakit? Sigurado ako na may direktang yan, transactionist. Kaya nga naging daming kontrata niyan. Kasi si Romualdez ang nagpumapasok. Ngayon, lahat yan, ang sabi ko kanina, nagsimula ang mastermind talaga niyan, si BBM. Hindi lalabas sa mga kontrata niya kung hindi pipirma ni BBM ang papalabas ng pera. At kung siya nagpapalabas, totoo yung sinasabi ni Saldico na kumukulikta lamang siya. At binibigay kay BBM at saka kay Romualdez. Ngayon, ito naman ang katibayan ko bakit talagang maraming transactionist na sa pagitan na nangyayari sa pagitan ni Romualdez at saka ni Diskaya ay sabi ni Lacson, ngayong hearing daw may papalabas niya na bumili si Romualdez ng bahay sa Makati, malamang sa Forbes Park, at ang nagbumili, pangalan ni Diskaya. Oh, paano kayo niyan? Ang style niya, patikim lang ginagawa ginagawa ni Ping Lacson eh. Pero nevertheless, kahit patikim, matutunghayan natin sa January 19. Na style pala talaga ni Romualdez, gagamit ng panakip butas. Pero sa kanya lahat pala yun. So, ano ang katwiran bakit gagamit pa ba si Romualdez? Kasi ganito po yun. Si Romualdez po ay politiko, speaker. At kung siya po ang kukuha ng pera at bibili, kailangan ipaliwanag niya bakit meron siyang 500 million. Ang mga mansion kasi sa Forbes Park, 500 million ang isa. So, paano niya ipaliwanag? Saan niya nanggaling 500 million niya kung siya ang bibili? Pero kung contractor bibili, walang problema. Contractor kasi. Ipakita nilang lisensya na for contractor siya, mayroon siyang kontrata. Baka bili na. Okay na. Kaya nga ganun, ang mga politiko, ginagamit ang mga kontraktor. Ngayon dito, nagrereklamo po si Diskaya. Sa pagkatapos ng lahat-lahat na binanggit niya, ang lahat ng mga politiko na binibigyan niya ng pera, siya ngayon ay hindi pinayagan na magiging state witness. Ano bang advantage kung state witness ka kaysa hindi ka state witness? Kung ako naging abogado ni Diskaya, ang diskarte ko dyan, simple lang. Sabihin ng lahat, totoo. Case by case natin. At doon ka sa korte, hingi ng state witness. Hindi dyan sa DOJ. So ngayon, case by case, may 421 cases kayo. Okay, gagano lang kayo. Your Honor, case number 1. Ito po yung proyekto, 900 million. Ito po yung ang mga kontraktor na sumali sa bidding. May usapan na po yan. Ito po yung ebidensya. Ito mga sila sumali. May 3 million bawat isa mga kontraktor na ang papel sa buhay ay magpatalo lamang. Hindi para manalo. Ako nanalo. Kasi nagbigay ako ng pera. Itong resibo ko. Itong ginamit ko. Itong ebidensya ko. Nagbigay ako ng pera kay congressman ganito. Kay Romualdez. Nagbigay ko. Ganun lang ako kasimple pag ako abogado. Wala na ko ibang gawin. Simple lang ang depensa. At tawag ko dyan, simple defense but truth. Yan tinatawag na simplicity is the most beautiful thing to do. So, ngayon, bakit pa ako mamroblema kung ako abogado niya? Diskaya, tell all. Pakita mo lahat. Bahala ka na, mahal na hukom. Kung ako ay sentensyan mo, handa po kami ng asawa ko magpapakulong. Ito po ang totoo. Ito yung resibo. Ito yung lahat. If ito yung aking bank accounts, kita magre-reflect, nag-withdraw pa ako ng pera. Ikwento mo kada proyekto, 421 projects. Ubos sila lahat dyan. Ganun lang kasimple ang gagawin. Ngayon, inayawan nila. Ang katwiran ang sinasabi yung spokesman ng DOJ. Wala daw formal na application si Diskaya na magiging state witness. Ha? Attorney, hindi mo na kailangan antayin pa mag-apply ang tao na state witness. Unahan nyo na. Sabihin nyo na, sir, ang testimonya mo, total, nagsalita ka na sa Senado, pwede ka po, titestingan natin, evaluate natin ang lahat ng alam mo. Baka matulong. Sigurado po yan kung ako ang
DOJ, approve kagad yan. Bakit po? Bakit? Sino ba ang ibang nakakaalam sa mga pera na binigay ni Diskaya? Kundi si Diskaya lang. At ang tanong ko, hanggang saan mararating yung testimonya nila ni Bryce Hernandez, Alcantara, tsaka ni Roberto Bernardo, at saka yung si Engineer Opolencia? Hanggang saan yan? Ang kilala lamang nila ang kanilang maitestigo. So, pwede ang kilala nila, kontraktor ang kausap nila. Tapos, sino kausap nila? Tagatanggap lamang sila. Sino ba nagbibigay sa politiko? Sila. Sabi ni Alcantara, nagbigay doon sa kay Joel Villanueva, pero binawi naman. Paano ngayon yan? Bakit mo ginawang state witness yan? Paano pa ngayon makonvict si Joel Villanueva? Sinabi mo, binigay mo kay Peng na tauhan ni Villanueva. Tapos sinabi niya, wala akong ginawang kasalanan. Tapos nagsauli ka ng 881 million? May gali. Sino ba nga nagsauli ng 181 million na sasabihin niya hindi siya nagnakaw? For all you know, ang salang pagnanakaw, kapag nagnakaw ka na, nagawa mo ng kasalanan ng pagnakaw. Kahit sinauli mo, nagawa mo ng kasalanan ng pagnakaw. Paparusahan ka pa rin. Yun nga lang, nawala yung obligasyon mo na ibalik mong ninakaw mo kasi sinauli mo na. So nakita niyo yung puntos dito. At malamang totoo yung sinasabi ni Lacson na ginamit ni Romualdez si Diskaya na bumili ng isang mansion sa Forbes Park. Number 1 niya, makukonvict si Romualdez sa ganun lang. Kahit isang kaso lang yan. Makukonvict sa dyan. Biro mo, bare-bire? 500 million? Ano yan? Life sentence yan. So, yan po ang isa sa mga dela at dami-daming pinangalanan ni Diskaya. O ito, tingnan natin ang himutok ng mga Diskaya. Ipakita ko sa inyo. Balita sa Daily Tribune. Kung sino pa yung maraming alam ng mga kriminal sa flood control, siya pang hindi ginawang testigo. O, nakita nyo, title ng istorya ng Daily Tribune, Politicians Escape. O, naka-escape po ng mga politiko. Number 1 politiko naka-escape dyan, si BBM. At bakit ko nasabi si BBM? Kasi po, wag na tayo lumayo. Pumunta tayo sa bakuran ni BBM, sa Ilocos Norte. Doon na tayo sa bayan ng Nueva Era, Ilocos Norte. 36 po ang flood control project sa Nueva Era. Ang binigay sa Diskaya, 31. Anong ibig sabihin? Malapit na malapit si Diskaya kay BBM. Kay Sandro. Congress, pa yun? Distrito ng pinsang buo ni BBM na si Michael Marcos Barba. Tapos ang dami rin mga proyekto sa distrito naman ni Sandro. So in other words, ang pinaka-primary purpose kung bakit hindi ginawang state witness sa mga Diskaya ay para maitago ang katotohanan na sa kanilang bayan ay may ninakaw din. Ayan Sabihin natin, embattled contractor. Basahin natin ang sulat ang balita ng Daily Tribune na sinunat ni Neil Alcover. Pinablis to kanina. Sabi niya, embattled contractor Pacifico Carly Diskaya has expressed his deep frustration with the government, claiming that despite exposing the corruption in flood control projects, he and other contractors have been punished while politicians allegedly involved remain untouched. A source close to Diskaya, who requested anonymity, said the contractor feels he has sacrificed everything, including his safety and reputation, to expose a system that exploits both the people and contractors. They are making us the big fish, Diskaya reportedly said. They keep talking about 180 billion in projects, but that was over 20 years. Yet they make it seem as if we just got it all now. Diskaya denied allegations of ghost projects, insisting that most of their work involved actual roads and schools.
We don't have ghost projects. Most of our projects were audited by the Commission on Audit. If ghost projects existed, it was because someone intentionally set them up to misappropriate funds. He also expressed regret about naming politicians who allegedly received kickbacks. Siya pang nagbibigay, ha? Maybe we should have not named them. Maybe we should have just gone along with the system. But when we exposed these corrupt practices, we ended up being seen as the bad guys. According to the source, Diskaya criticized the Senate inquiries for focusing only on projects from 2022 onward, although sometimes they went back to 2016 to include politicians from previous administrations. They acted as if all the issues started recently, but it was really a long-standing system of corruption, he said. Diskaya revealed the personal toll his whistleblowing has taken, including the imprisonment of his wife, Sarah, over accusation of a ghost project. If we hadn't named the politicians, my wife wouldn't be in jail. The projects he's accused of ghosting actually exist, he said, adding that their legal team is prepared to prove the project's existence. Despite these setbacks, Diskaya noted that exposing the system has led to positive changes. How now contractors are more cautious. The standard operating procedure is OP. Extortion by politicians has dropped to 10%. Contractors are more careful and less brazen. In that sense, our actions help expose the system. Diskaya explained that flood control projects were never fully unfinished but implemented in phases due to funding limitations. Every flood control project is ongoing. Phase 1 is done first, then Phase 2, then Phase 3, and Phase 4 follow when funds are available. The system is designed this way, he said. He also bared the unfair advantage given to contractors willing to give kickbacks. Contractors who refuse to pay SOPs are disqualified, even if their work and equipment are sufficient. Those who pay are allowed to proceed, even if they have used equipment. Department of Public Works and Highways regional directors and district engineers, he said, often complied with politicians' orders out of fear for their careers. Yan ang problema sa sistema. Kung hindi kasi po permanente ang posisyon ng mga engineers. Kaya isang bulong na ng congressman, takot sila. Kaya dapat panahon na gawing permanent ang employment status ng lahat ng ating engineers. Ako engineer din ako, mga brother and sister engineers ko mga dyan. Naawa po ko sa kanila. Meron akong isang alam na umalis na lang kasi out of religion. Umalis na lang kasi ang nangyari, inaalok siya ng contractor. Pirmahan lamang ang tinatawag na progress billing. Nasasabihin na 50% na natapos pero 25 lang natapos para makakolekta. Hindi niya maipirmahan kasi project control siya, project engineer siya na naka-assign doon sa lugar mismo habang ginagawa ang proyekto. Siyempre, alangan pirmahan mo naman na hindi pa tapos. Iyan po ang papel ng mga government engineers natin. Sila ang taga-check kung natapos na nagawa ng mga contractor. Ngayon, marami dyan ang balitaan kay mga engineer na pinatay. Yan po yung mga engineer na kuminsan tumanggap na, nag-report pa rin ng tama. Yan po ang nangyayari. So, ladies and gentlemen, very short as it may be. Pero ang laman nitong aking expose sa ngayon ay hindi po sinama sa state witness ang mga Diskaya sapagkat kailangan itago ang lihim para manatiling lihim ang lihim na tanging mga Diskaya lamang ang nakakalam. Kaya ipagdasal na lang natin. We have no other means but prayers. So God bless the Philippines. I love TV Patrol, Edgar Maclan, Bergie Piquero, kung sabi ni Saldico, naiwanan lang ang iba, di lang with leader bag. O yung leader bag na yun, sa 100 billion na pinasok. Ang leader bag kasi na yun, may laman na cocaine. Kaya sa Singapore sila, sabi ni bumalik ang PSG, hinahanap ang leader bag, brown leader bag. Bakit? Sabi pa ni Bongbong Marcos, maiwanan kayo, wag lang yung leader bag. Ano meron doon? Iwanan mo yung mga tao kasama mo sa Singapore, uwi na ka Pilipinas. Ang brown leader bag. Yan ang problema kasi may tinatawag kasi po na diplomatic immunity. Ang lahat ng bit-bit na mga diplomats ay hindi pwedeng chicken ng mga immigration counters at saka mga customs counters. Kaya yung mga smuggling na ginagawa
sa pouches, immigration pouches, sa bureau, para diplomat pouches, ilagay lang doon. Baka kalusot na sa papunta sa Amerika. O di galing Amerika, papunta sa Pilipinas. So kung may lamang drugs, hindi malalaman, hindi pwede mabuksan yan ng FBI o ng sino mga kwan dyan, mga immigration and customs enforcement agents. Ganon po yan. So ginagamit po talaga yung diplomatic pouches sa katarantaduhan. Naalala ko pa, timistigo si Ruina Garma. Nagpapadala siya ng pera sa kanyang former husband na police din, police colonel. Kasi nung time na yon ay siya yung police attaché ng Philippines sa California. Ang pinapadala pala, hindi pera. Nagtimistigo siya sa House of Representatives natin. Yun, ginamit ang pera para ibayad sa magiging kapital niya sa negosyo. Alam mo anong negosyo? Yung Noy Peach. Yung sikat ng Noy Peach diyan sa California. Na kung saan kumain pa si Lisa Araneta Marcos sa si Paulo Tantuco bago si Tantuco na tagpo ang patay sa pag-overdose sa droga. Ang asawa ni Paulo Tantuco ay umamin, si Miss Araneta umamin na siya ay addict din. Tapos hindi pa tinatanggal ni Lisa. O ngayon, idudugtungan na lang natin ito na lumabas na po, nilabas na yung video na nirecord ng isang gwapong lalaki na kinontrata nila ni Bongbong at saka ni Lisa at binayaran ng $40,000 at saka $17,000 yung pangalawang lalaki. Gamit yan, pera ng bayan natin, pinababayad nila sa kanilang, para magiging kapartner nila sa sex. May threesome sila. Grabe. Kadiri. Si Bongbong, pinayagan niya, anang asawa niya, gagalawin ng ibang lalaki. Kadiri. Kahit lawlaw na yung suso. Nakita ko kaya lang, nakita ko yung screenshot sa video. Hubot-hubad si Lisa. Kaya lang, wala kang kaganagana, masusuka ka kasi lawlaw suso. So, ganun po ang ating sitwasyon. Korap na korap, yung gusto na magbabagong buhay ng mga kontraktor ay ayaw gawing state witness. Ang nakakapagtataka, isa lang ang kontraktor ginawang state witness, si Sally Santos lang. Yung may-ari ng Sims SYMS Construction. Pero, in all schemes of things, alam naman natin, sino ba nagbibigay sa politiko? Dalawa lang ang nagbibigay sa politiko. Pero number one, pinakamaraming naibigay, kontraktor lamang po. Kaya kung ako ang mag-prosecute dito, lahat ng kontraktor, invite ko, alukin ko ng state witness status. Ituro nyo lang lahat ng mga politiko. Ganun ang kondisyon ko. At kung hindi ituro, babawiin ko ang state witness status, ipakulong kayo. Ganun ang gagawin ko kung ako yung ombudsman. Ito, hindi pa nga nag-umpisa. Tinabla mo na. Kaya pala, nagalit si Marcoleta sa'yo. Ang gusto ni Marcoleta, maging state witness si Diskaya. Kaya pala, kinontra mo. Yun pala, ihuhulog na mga Diskaya si BBM at saka si Romualdez. Kasi sa lahat ng mga kontraktor, ito lang mga Diskaya ang may pinakamaraming transaksyon sa mga BBM at saka kay Romualdez. Although sa panahon ni Noynoy, meron na silang kontrata. Panahon ni Gloria, hindi sila yumaman ng masyado. Yumaman sila sa panahon ni BBM. Okay, ganun lang po. Bahala na kayo mga magdasal na lang tayo. Sabi ni Robert Elian Santos, ang magaling hindi na disbar. Sabihin ko sa'yo, ang magaling na abogado na sa utak yan, hindi sa pagka-disbar. Bakit anong pagka-disbar ko? Nag-post lang ko sa Facebook eh. At hindi mawala ang utak ko pag abogado.
Ganun lang ho kasimple. Ang galing ko hindi nawawala. Kung pwede lang ko umatin sa korte, kahit sinong abogado yun, tatalunin ko yan. Virgie Piquero, baka bayaran. Babayaran talaga yan. Si Pastor Rodi Rabi. Tapos si Virgie Piquero, walang kwentang addictos government. Talagang walang kwenta to. Akalain mo, saan ka makakita? Kapatid mo? Sinabi sa publiko na addict ako? Saan ka makikita niyan? Dito lang sa Pilipinas. Hindi nagsisinungaling si Ivy Marcos sa pagsasabi na ang kapatid niya, si Ading niya ay addict. Asawa ni Ading ay addict din. Ang anak nila ay addict din. Francis, kung sa Venezuela, ang addict at saka drug lord ay kinukuha ni Trump. Ay sana huwag naman gawin ni Trump sa Pilipinas. Baka magkamali si Trump, ako kunin niya ibang tao. Francine ko, Binanati. Doktor, God is in control and the truth will prevail. Kaya na lang i-manipulate si Alcantara at Bernardo. Hanggang doon lang yan sila. Ang kay Bernardo, si Bong Revilla lang. Kabitin nyo pang ititirahin niya. Pati si Nancy Binay. Pati si Grace Poe. Pero hindi niya matitira si Romualdez kasi wala lang sa transaksyon kay Romualdez. Kaya nagiging state witness siya. At hindi niya matitira si BBM. Okay. Alan Donina. Bato, tama na iyak. Bakit ako umiyak? Hindi naman ako umiyak. Dami ko dami ko mga tawag nito. Yung mga bully dito, mga bashers. Thomas Isplana, good evening. Attorney Toto, Kausing, sana ang masasabi nyo sa sinabi ni Lacson na linoko ni BBM, ni Secretary Bunuan. Alam mo, hindi po niloko yon. Pero sa sunod ko na kasi narinig nyo kung paano ko mag-explain sa grid, sa geographical location na gagamitin mo ang latitude at longitude. Sinasabi ni Lacson, sige sabihin ko na ngayon, na niloko daw ni Bunuan si BBM dahil daw hindi daw totoong grid ang nilagay. Nako, napalusot pa kayo para kung mali ang grid, maligtas na ngayon yung mga lalo na dyan sa Ilocos Norte na mga hindi mo kasi makita pag tiningnan, gamitin mo ang grid na nakalagay doon, hindi mo makikita ang project ni Sandro Marcos. Ngayon palalabasin nyo ang grid na binigay ay peke. I don't care. Ikaw naman, Lacson, talaga paggamit ka talaga. Kaya hindi ka naging presidente. Sa totoo lang, binoto kita noon. Sa kada takbo mo senador, binubuto kita. Nung nakaraan lang hindi. Bakit? Pero pagtakbo mo ng presidente, hindi na kita binoto. Bakit? Hanggang ngayon hindi ka pa naparusahan sa Kuratong Baliling . Inabsilto ka lang ni Akop. Buti si Akop nauna na. Si Cara David, baka ikaw masunod kay Cara David. Sabi ni Cara David, mamamatay ng mga kurap. Dapat gusto ko masunod si Abante. Tsaka si Buying. Si Labart Miriam, good evening, Dr. Toto, Tirador. Watching from Mindanao. Shine Sionko. Hi, Dr. Toto, always watching from Ontario, Canada. Because this Kaya knows a lot about corruption. Kaya, yan ang tama po. So, in Pinas TV, may nagsabi, hindi daw mananalo si Inday. Mananalo yun. Itaga mo pa sa bato. Miss Daisy, gandang gabi ka to. Niyo ba alam na gabi-gabi, araw-araw na ginawa ng Diyos, walang ibang pinag-usapan ng topic nila sa loob ni Bongbong Marcos. Paano talunin si Inday? Paano talunin si Inday? Yun lang, wala lang iba. Miss Daisy, gandang gabi ka to. Enjoy ako na, like, Philippines. Filipinos pala. Tikal-tikal daw ako. Ibig sabihin tikal-tikal, sinungaling, wala daw resibo. Anong wala resibo? Nanonood ka ba? Pilipinos, ay wala yon, kontra ka yan. Tapos Marina Junet, mga kapatid ko, magandang gabi po. Hanggang dyan lang muna tayo at may magagawin pa tayong mahalaga sa mas mahalaga. Pakilike na lang. Tsaka pakishare. Yan na lang ang tulong nyo sa akin. Ako naman, ang gagawin ko naman is mag-research ako para sa inyo. Shout out para sa katotohanan. Katotohanan na tayo. Okay, Ray Bien, listening from Kalinog, Iloilo. Wow,
mayad nga gabi sa Kalinog. taga taga Rugto ang nanay ko. Oh. Dito sa Ginbata sa Kalinog. Nanay ko Catalunya. Johnny Bunagan. Kay Trump wala nang diplomatic immunity. Ganon ginawa kay Maduro. Kaya nga dapat siguro paglaban natin, tanggalin natin diplomatic immunity sa cocaine. Ha? Di ba? Bongbong Marcos. Dapat sundin ka na rin namin si Trump. Si Trump tinanggalan ng diplomatic immunity. Ha? May kinuhang toneladang cocaine sa Texas at Minnesota rin. Gabi. Tinala kay mismo sa embassy ng Venezuela sa US. Yan. For the first time ever nangyari yung presidente ng USA. Tinanggalan ng immunity. Mabuti pang sisig, may utak, pero si Inday, hindi, kwento mo lang yun. Mas matalino si Sara Sang Nandiamak at mas honest pa siya kaysa mga kinikwento mo. Ha? Okay, si BBM ay napakarami, 2 billion naman na kinukurakot. O